Ayaw mo ba ng e-bike dahil ayaw mong pagtawanan ka ng iyong kakilala dahil sa itsura nito? Naghahanap ka ba ng brand new e-bike na kagaya ng M3 na sports bike look? Gusto mag big bike pero hindi pa ito kaya ng budget? Baka ang electric sports bike sa video na ito ang solusyon dyan. Dati nang naglabas ang NWOW ng e-bike na mukhang mini sports bike, ang NWOW M3. Ito ay tinangkilik ng karamihan. Ngunit sa hindi malaman dahilan ay na-phase out ito sa merkado. Ngayon ay may binibenta ng electric sports bike na mukhang papatok ulit sa e-bike users sa bansa. Ito ay ang Z6 electric motorcycle. Marahil ang iba ay nakita na ito mula sa bansang Taiwan na nagpadala ng kanilang mga units dito sa bansa. Simula nang magkahigpitan doon sa upgraded e-bikes. Ang Z6 Electric ay isang China-made e-bike. Ang frame nito ay welded by 5mm seamless steel tubes kaya siguradong matibay at kayang magkarga ng 200 kg ayon sa site nila. Ang bigat ng mismong unit na ito na hindi kasama ang battery ay nasa 65 kg. Na kung lalagyan ng lead acid na 72 volts 20Ah battery ay aabot ng 149 kg ayon sa site at mas lalo pang bibigat sa 72 volts 32Ah battery na lead acid. Hindi na masama sa isang e-bike dahil kasing bigat na ito ng Yamaha R15 na isang sports bike. Ang headlight niya na mukhang ulo ng robot ay naka-LED headlights na din. Naka-naked handlebar ito na talagang pinanindigan ng pagiging mukhang sports bike niya. Sa handles ay may speed selector 1, 2, 3 para mapili ang bilis ayon sa sitwasyon sa biyahe. May reverse switch din ito dahil sa ito ay may kalakihan para sa mas madaling pagmaniobra kung kailangang umatras. Mayroong hazard lights at signal lights na nakapwesto sa kanyang body fairings. Naka-digital panel na rin ito. Pagdating sa suspensions, naka-inverted fork ito sa harapan, kagaya ng isang sports bike na more responsive ang handles na iyong may experience sa biyahe. Habang sa likuran naman ay naka-monoshock absorber din ito, kagaya ng isang sports bike na mas maganda i-handle kaysa sa isang twin shock na motor. Pagdating sa brakes ay hydraulic disc brake na ang harapan at likod. At nasa handlebar naman ang parehong brake fluid reservoir nito. May tire na 120 by 70 by 12. Harap at likod na gulong nito na parehong tubeless tire. Kaya sa mga kababayan natin na hindi nabihiyaan ng height pero gusto ng sports bike looks ay para sa inyo ang e-bike na ito dahil hindi siya kagaya ng sports bike na may size 17 na gulong na mahirap sakyan para sa mga hindi katangkaran. Maganda rin ang comfortable sofa Cortex seat niya na may space pa para sa OBR o official backride. Powered ito ng 3,000 watts brushless QS motor at maaari daw tumakbo ng 110 km/h. Ngunit baka posible lang ito kung ito ay upgraded controller at may lithium battery na. Sa aking tansya ay aabot ito ng 80 km/h sa GPS speed kung ito ay nasa 72 volts 20Ah na lead acid battery na full charge level. Siyempre habang bumababa ang level ng baterya ay mas bumababa din ang top speed ng isang e-bike. May option din na i-upgrade ang baterya sa 72 volts 32Ah lead acid para mas malayo ang biyahe. Ngunit kapalit nito ay dagdag bigat sa unit. Ang range sa isang full charge ay maaari daw umabot ng 80 to 90 kilometers. Posible sa 32Ah battery lead acid. Sa 20Ah na lead acid naman ay maaaring umabot ng 50 to 55 kilometers. Siyempre, lahat ng estimate range ay depende sa throttle handling, bigat ng rider, at dalahin at pairing ng lugar. May anti-theft alarm at keyless remote na rin ito kagaya ng ibang e-bikes. Ano ang meron sa tangke nito? Na kung sa big bike ay lagayan ito ng gasolina, iyan ang pinaka-compartment niya. Maaaring paglagyan ng tools at charger. Nandyan din sa loob ng tank ang charging port para iwas basa ng tubig. At circuit breaker na in case na kailangan mong patayin ang connection. Tiis pogi ka sa e-bike na ito dahil kung ikaw yung tipong maraming dalahin sa araw-araw na pagpasok, ay kailangan mo dito ng backpack bag. Dahil wala itong footboard o gulay board na maaaring paglagyan ng gamit. Kung pakakabitan mo naman ito ng top box ay masisira ang racing image niya. Pero depende naman sa gumagamit yan.
Ang presyo nito ay hindi sana lumayo sa presyo ng dating N-WOW M3 na may 1,500 watts motor at 60 volt battery na umaabot ng 44,000 pesos. Nang aking i-check ang price ng stock Z6 sa Alibaba ay nagre-range ito ng 700 to 800 US dollars kung bultuhan ang bibilin, na kung i-convert sa peso ay 44,000 pesos kada isa. Magmamahal pa yan syempre dahil sa shipping fee na libo-libo ang halaga. Kung ire-resell ito sa Pilipinas ng mga e-bike shop sa halagang 55 to 60,000 pesos, ay panalo na ito sa presyo. Maganda ang e-bike na ito lalo kung masiset upan ito. Konting forma lang at upgrades ay kaya na nitong sumibak ng 150cc na motor. At kung mas malaki pa ang budget ay kahit big bike ay kaya nitong makipagsabayan. Hindi ka na mangangambang ikaw ay hanginin sa kalsada dahil aerodynamic friendly ang unit na ito. Pero minsan maganda rin ang stock is good lalo at walang pipe at tunog ang e-bike na hindi kagaya ng sports bike ay malayo pa lang alam mo na ito ay paparating. Halos baterya na lamang ang i-upgrade mo dito dahil sapat na ang lakas nito sa daily na lakad at kahit pa sa pag-akyat mo ng Baguio. Magpalit ka lamang ng lithium battery na mayroong 80 Ah capacity pataas ay kaya na nitong lumayo ng hanggang 200 km sa isang full charge. Sa laki ng body nito ay kaya nitong ipagkasya ang 72 volts 80 Ah na lithium ion depende sa gagawa ng battery pack. Kung kayo ay interesado sa e-bike na ito ay maaari kayong mag-inquire sa FB page na ito sa Sion's E-Bike and Bike Shop sa Tondo, Manila. Ayon sa aking source ay nagkakahalaga ng 65,000 pesos ang stock unit sa kanila. Upgraded na ang alloy foot peg na parang shifter na ng isang Suzuki Raider. Pogi ng e-bike na to, no? Kasing lakas lang ito ng Keso K350X, kaparehong presyo pa. At kasing lakas din ng Keso Tanke na worth 108,000 pesos. Sports bike pa ang datingan pag nakasakay ka dito. Akala mo kasi ang lahat ng e-bike ay kagaya ng mga nakikita mong depedal sa kalsada na ginagamit ng mga lolo at lola. Oops, joke lang ha. Kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel. At pakiclick na rin ang notification bell upang maging updated ka sa e-bike facts, updates at tips. The future is electric. Ride safe at stay safe mga ka-EBS. Marami pong salamat sa panonood. Shoutout nga po pala kay Mix TV para po sa mahilig sa adventures at food trips. Pakisuportahan po natin ang channel niya. Ililink ko po sa baba. Marami pong salamat guys.